bilang isang Katoliko, ang Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng rosaryo. At nakikita niyo po yan, ayan yung nakabilog. At palagi niyang sinusuot ito, mga kapatid. At maganda po yan, indikasyon na siya talaga'y tunay na Katoliko, mga kababayan. A few moments later. Hindi po pagkakakilanlan sa Kristiyano ayon sa otoridad Katoliko ang pagsasagawa ng tinatawag po nilang rosaryo. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Roma Kapitulo 13, ang talata ay 1. Ganito po ang sabi. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Sana po ay pasakop tayo sa ating pinuno ng pamahalaan at yan po ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Siya po ang ika-17 Pangulo ng Pilipinas. At alam naman natin ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos ay isang Katoliko, mga kapatid. At bilang isang Katoliko, ang Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng rosaryo. At nakikita niyo po yan, ayan yung nakabilog. At palagi niyang sinusuot ito, mga kapatid. At maganda po yan, indikasyon na siya talaga'y tunay na Katoliko, mga kababayan. At ito nga ang patunay na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay isang Katoliko, mga kapatid. At bilang Katoliko ay talagang ginagawa niya at isinasabuhay niya ang debosyon ng rosaryo. Kagaya ng mababasa natin sa My Catholic Faith ni Most Reverend Louis Laravuair Moro sa page 385, ganito po ang mababasa. Kung ikaw ay nasa panganib, sakit, sakuna o temptasyon, ang paggamit ng sakramental ay may malaking benepisyo. Kada Katoliko dapat ay magmay-ari ng banal na rosaryo at gamitin ito. Napakaliwanag po ng nabasa natin. Kaya yan pong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. At alam naman natin na ginagamit po ang rosaryo sa pagdarasal. Kagaya ng mababasa rin natin sa aklat nating binasa kanina sa page 398. Ganito naman ang mababasa. Ang rosaryo ay isang makapangyarihang dasal para makamit ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng intercession kay Blessed Virgin Mary. Ayon sa encyclical letter ni Pope John the 23rd noong 1959 tungkol sa rosaryo, ang rosaryo ay isang epektibong pamamaraan ng dasal at pagninilay. Kaya tama, ginagamit ng mga Katoliko ang rosaryo sa pagdarasal, mga kapatid. Pero may naninira sa paggamit ni Pangulong Bongbong Marcos at maging ng mga Katoliko ng rosaryo. At yan po ang ating pag-uusapan sa ating episode ngayon. Itong programa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ang pagbubunyag na may pamagat na tungkol sa rosaryo at novena ng host ay si Dan Omar Leibag. Ano ang pahayag ng ministro ni Manalo na si Dan Omar Leibag laban sa paggamit ng rosaryo ng mga Katoliko? O eto, panoorin natin. Kristiyano po bang maituturing ang nagsasagawa ng pagdarasal ng paulit-ulit gaya po ng pagrorosaryo na ginagawa sa Iglesia Katolika Romana? Pakinggan po ninyo, ganito po ang mababasa natin. Dito po sa isang aklat na kanina po ipinakilala na po namin, Catholic Dictionary. Sa page 717, ganito naman ang nakasulat. Ang kaugalian sa paggamit ng mga butil at iba pa bilang tulong sa memorya sa pagbigkas ng ilang bilang ng mga panalangin ay hindi isang kaugaliang ikakikilala sa mga Kristiyano. Subalit ito ay matagal nang umiral sa Iglesia Katolika. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, maliwanag po ang pahayag ng aklat na binasa po namin. Hindi po pagkakakilanlan sa Kristiyano ayon sa otoridad Katoliko ang pagsasagawa ng tinatawag po nilang rosaryo. Kaya paano po pinatunayan ng Biblia na hindi aral ng Panginoong Diyos ang pagrorosaryo o paulit-ulit na kasasalita
gaya po ng dasal sa Iglesia Katolika Romana. Pakinggan po natin ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang nakasulat dito po sa Mateo, sa 6, sa talatang 7. Ang inyong panalangin ay huwag paulit-ulit tulad ng ginagawa ng mga pagano, pagkat akala nila'y didinggin sila dahil sa dami ng salita. Mga kaibigan, kabawal-bawalan po ng ating Panginoong Hesukristo ang paulit-ulit na pananalangin. Ayon mismo sa ating Panginoon, walang kabuluhan ang panalangin paulit-ulit na iyan nga ay gawain ng mga pagano. Ayon sa kanya, hindi daw pagkakakilanlan sa isang Kristiyano ang pagdarasal gamit ang rosaryo, at binasa niya ang aklat ng Catholic Dictionary na nakikita nyo sa screen. Tanong, totoo ba ang kanyang pahayag na ito? Ipapakita ko po sa inyo ang aklat, A Catholic Dictionary ni William Addis at Thomas Arnold. Yung kopya natin, 1884 edition, page 722, nakikita nyo po sa screen at babasahin ko po sa inyo. Ang paggamit ng mga butil para maalala ang dasal ng ilang beses ay hindi talaga nagmula sa Kristiyano. Ngunit matagal na itong umiiral sa iglesia. Yan ang kanyang binasa, mga kapatid, ano? The practice of using beads as a help to memory in reciting a set number of prayers is not distinctively Christian, but it has long existed in the church. Ito ba ay tumutukoy talaga sa rosaryo? Hindi naman eh. Ito po ay tumutukoy sa paggamit ng mga butil sa pagdarasal. Di ba? Ang rosaryo mismo, saan ba nanggaling ito, mga kababayan? Doon din sa aklat natin babasahin, sa page 723 naman, ganito po ang sabi. Ang kwento na si San Dominic ay natutunan ang paggamit ng rosaryo mula kay Mahal na Birheng Maria sa pamamagitan ng Revelation, at ito'y lumaganap. Sa krusada laban sa Albigenses ay tinanggap na rin ng mga huling mga Santo Papa, kagaya ni Leo X, Pius V, Gregory XIII, Sixtus V, Alexander VII, Innocent XI at Clement XI. Hindi pa lang sabihin, hindi po galing sa mga pagano ang rosaryo, mga kababayan. Ibig sabihin, kahit na may mga instrumento na para sa pagdasal noon, na may mga butil na umiiral na ganoon, ang rosaryo po ay nagsimula sa panahon ni Saint Dominic, mga kababayan. At ayon po kay Dan Omar Leibag, lumalabag daw ang mga Katoliko sa Mateo 6:7 kung magdadasal gamit ang rosaryo. At yan ang nakasulat sa Mateo 6:7. Ang inyong panalangin ay huwag paulit-ulit tulad ng ginagawa ng mga pagano, pagkat akala nila'y didinggin sila dahil sa dami ng salita. Tanong, totoo ba ang pahayag ng ito? Sige, suriin na nga natin. Yung binasa niya, Mateo 6:7 ng New Filipino Version. Ang babasahin naman natin, at titignan natin itong nasa ang dating Biblia 1905. Ganito po ang sabi. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang tinutukoy, walang kabuluhang paulit-ulit. Yan palang tinutukoy sa talatang ito, mga kababayan. Sa Greek yan po ay batalogesete. Ayan, batalogesete. At yung batalogesete ay ayon sa Strong's Concordance, yan po ay to stammer. Ayan, to utter empty words. Ayan, napakaliwanag po yan, mga kababayan. Sa Help Word Studies, ang batalogesete ay galing sa Greek word na batologeo. Ibig sabihin, to blubber nonsensical repetitions. Maliwanag po yan. Katunayan sa mga Bible scholars at Bible commentators ay ganitong pahayag nila. Una, dito sa A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd edition ni Walter Boyer, sa page 172. Ganito po ang mababasa. Batologeo, magsalita sa paraang nagpapakita ng uri ng pattern ng pagsasalita ng isang nauutal na paulit-ulit na gumagamit ng parehong mga salita, nagsasalita ng hindi nag-iisip. Yan pala ang tinutukoy, mga kababayan.
Isa pang aklat itong Catholic Commentary on Sacred Scripture, The Gospel of Matthew ni Curtis Smith at Edward Sri sa page 105. Ganito naman po ang sabi. He condemns the babbling prayer of the pagans who think that they will be heard because of their many words. He is not criticizing persistence in prayer or repetition, which is biblical and pleasing to God. Ayan, mayroong talata, Daniel 3:52 hanggang 68, Awit 136 at Apokalipsis 4:8. Rather, Jesus condemns a common pagan practice of reciting divine names and formulas to implore the gods to act on their behalf. Napakaliwanag, isa palang common pagan practice ang babbling prayer. Yung pananalangin na paulit-ulit yung salita pero hindi mauunawaan, yan palang tinutukoy dyan. Isa pang aklat, itong isinulat ni Craig Keener, itong The Gospel of Matthew, a social rhetorical commentary sa page 212. Ganito naman ang sabi. But Jesus not only warns against the hypocrite's prayer that invites human rather than divine attention. He criticizes pagan prayers designed to manipulate their deities. Maliwanag po. Yan palang tinutukoy, At isa pang aklat ito pong Matthew, New Cambridge Bible Commentary sa page 143 na isinulat ni Craig Evans. Ganito naman ang sabi. We may have here an allusion to the story of the prophets of Baal crying out all day to their God, who never responded. Evidently, they thought that he eventually would heed their prayer if they made enough noise and repeated themselves often. Care of 1 Kings chapter 18 verse 26 to 29. They called on the name Baal from morning until noon and no answer, and they raved on, but there was no voice. Napakaliwanag. Yung example pala ay itong nangyari sa pagtawag nila kay Baal mula sa umaga hanggang sa tanghali pero walang sagot, mga kapatid. So, ibig sabihin, tumutukoy sa mga paganong pananalangin ang nasa nasabing talata. Ayon sa mga Protestant Bible scholars, hindi naman po paganong pananalangin ang pananalangin sa rosaryo, mga kapatid. Ayon sa mga Bible commentators, lahat ba ng mga pananalangin paulit-ulit ay mali na? Sige, babasahin natin. Ito pong exegetical commentary on Matthew ni Dr. Spiros Zodhiates, page 54, ganito po ang sabi. Not all repetition is babble. While in spiritual agony in the Garden of Gethsemane, Jesus himself prayed the third time saying the same words. Matthew chapter 26 verse 44. Ibig sabihin, hindi po lahat ng paulit-ulit na pananalangin ay bawal na. Isa pa pong aklat, the NIV Matthew Henry Commentary sa page 27, ganito naman po ang sabi. Babbling tautology. It is not all repetition in prayer that is here condemned, but babbling. Klaro po mga kababayan ang nakasulat sa nasabing aklat. Klaro pa po sa sikat ng araw, ito pong nakasulat naman sa New King James Version Study Bible. Ganito po yung footnote niya sa Matthew chapter 6 verse 27 sa page 1499. Ganito pong ating mababasa. From the motives of praying, Jesus turned to methods of praying. Why one prays determines how one prays. Nothing is wrong with repeating prayers. Here, Jesus was referring to the empty recitation of words. Klaro po mga kababayan. Dapat po tayo, kung nagro-rosaryo tayo, dapat po hindi po walang kabuluhang ulit-ulit. Yung iba kasi, kung magro-rosaryo, parang nagre-recite na lang talaga. Hindi po isinasa puso. Yung rosaryo is designed hindi po para i-recite lang talaga. Rosary is not a vain, repetitive prayer. Nakagaya po ng mga pagano. Kaya maling-mali po. So, hindi naman pala lahat ng ulit-ulit na pananalangin, mali na kaagad. Talaga naman, ano? Babasahin natin nga itong Mateo 26:44 na ikinote kanina po ng isa pong binasa natin. Iniwan niya silang muli at nananalangin sa ikatlong pagkakataon. Sinabi niyang uli ang gayong panalangin. Klaro po nang nakasulat na ito mga kababayan. Yung sabing panalangin, inulit pong muli ng ating Panginoong Jesucristo. Ito nga sa Psalms 136.
bigyan natin ng konting analysis yung nasabing Psalms 136 na ito. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. At down, kung mapapansin ninyo, may response po. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Paulit-ulit ba yung pananalangin na ito? Naku Yan po ay isa pong halimbawa ng tinatawag nating litany. At ito po, yung pangalan ng Psalms 136 ay Litany of Thanksgiving. Sa Rosario, meron pong litany. Litany of the Most Blessed Virgin Mary. Diba? Ito pang isa. Sa Daniel 3:52-68, Blessed are you, O Lord, God of our ancestors, and to be praised and highly exalted forever. Yung the same phrase, paulit-ulit yun. Paiba-iba lang ng version, pero paulit-ulit pong binabanggit sa mga talatang yan, mga kababayan. Isa rin yung halimbawa ng Litany of Thanksgiving, mga kababayan. Kaya sa sinasabing ito ni Dan Omar Leibag, Maliwanag po ang pahayag ng aklat na binasa po namin. Hindi po pagkakakilanlan sa Kristiyano ayon sa otoridad Katoliko ang pagsasagawa ng tinatawag po nilang rosaryo. A few moments later. Kabawal-bawalan po ng ating Panginoong Jesucristo ang paulit-ulit na pananalangin. ang masasabi ni Gabor, no? Busted! Yan! Mali yan! Nako naman. At bilang isang matibay na Katoliko, ang Pangulong Bongbong Marcos ay sinunod lamang ang nakasulat sa banal na kasulatan. Siyempre, kung sinusuot nga niya yung rosaryo, nagdadasal din si Bongbong Marcos gamit ang rosaryo. At biblical po yan, unang Tesalonica 5, 17 hanggang 18, ganito po ang mababasa natin. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Klarong-klaro, mga kapatid. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, smash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Caburnok. At abangan nyo si Caburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!